Mag-ingat kayo sa mapanlinlang na espiritu na iniligaw kayo sa tunay na pananampalataya. Good morning mga kapatid. Ito na yung huling panahon. Ito na yung last of the last days na mag-iingat tayo. Kasi hindi bababa ang Panginoon Yesus hanggat hindi magkakaroon muna ng pagtaliwakas. Meron general crisis na magkakaroon ng falling away sa iglesia. Kaya mag-iingat tayo. Yung nakikita natin na parang tinatamad na, nandulupay-pay na, parang hindi na mananampalataya, ipag-pray natin mabuti ito. Kasi last days eh. Sa mga huling araw, magkakaroon ng falling away. Kasi nagiging masagana kasi ang kasamaan sa buong mundo at dahil sa paglaganap ng katampalasan, ang pag-ibig ng marami malalamig. Kakaroon ng falling away. At ito'y magaganap kasi bababa na ang Panginoong Yesus, kaya na linisin ng iglesia eh. Ibabautismo tayo sa apoy, lilinisin mabuti ang iglesia. Ang maiiwan yung tunay na Kristiyano. Ang maiiwan yung tunay na mga anak ng Diyos. Basahin natin sa 2 Thessalonians. Merong warning eh. Two Thessalonians 2 1 to 7 siguro. Basahin natin ha. Ngayon, aming ipinamamanhig sa inyo mga kapatid tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo sa ating pagkakatipon sa Kanya upang huwag kayong madaling makilos sa inyong mga pag-iisip at huwag din naman kayong mabagabag maging sa pamamagitan ng Espiritu o sa pamamagitan ng sulat na wari mula sa amin na wari bagang nalalapit na ang arawan ng Panginoon. Huwag kayong padaya kanino man, sa anumang para sapagkat ito'y hindi darating maliban na magkaroon mula ng pagtaliwakas at mahahayag na ang tao makasalanan ang anak ng kapahamakan. So merong kumikilos na spirit of Antichrist o yung pagtalikod, pag-alis sa iglesia. Sabi sa 1 John 2 1 John 2:18 to 21. Mamunting mga anak ko, ito ang huling oras at kaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw na ang maraming mga Antikristo. Kaya nga nalalaman natin na ito na yung huling oras. Sila'y nagsilabas sa atin. So maraming tatalikod sa lalabas na sa iglesia. Sila'y nagsalabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y sa atin, nagsipanatili sana sa atin. Ngunit nagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. At kayo'y may pahid ng banal at nalalaman ninyo ang lahat ng bagay. Hindi ko kayo sinulatan ng dahil sa hindi nyo nalalaman ang katotohanan, kundi dahil sa inyong nalalaman at sapagkat alinbang kasinungalingan ay hindi katotohanan. So mag-iingat tayo, may falling away na nga eh. So pag nakikita mo yung kapatid mo, nagpo-fall away, o ikaw mismo, baka nagpo-fall away ka na ba, manalangin ka na ng todo sa Diyos. Nahingi natin ang awat habang ng Diyos na huwag tayong pabayaan. Sa katulad na sinabi ng mga apostol, Panginoon, palakasin mo aming pananampalataya. Mga apostol na yun, ha? Kasi ito na nga ang huling araw, mayroon ng pagtalikod na magaganap eh. Kaya makikita nyo, may mga kapatid tayo dito, unting nawawala na. Kung yun na hindi tunay na ligtas, mawawala na sa iglesia. Kasi bautismo sa apoy nga eh. Iiwala yung damo sa trigo. Kaya nakapaka-importante ng self-sacrifice. Kung hindi ka magsasacrifice, o ang buhay mo hindi mo isasacrifice, hindi ka makakasunod sa Diyos. Yun ang sabi ni Kristo eh. Ang sino may ibig na maging alagad ko, taligdan niya yung kanyang sarili, buhatin niya ang kanyang krus na sumunod siya sa akin araw-araw. At hindi siya pwede maging alagad ko pag hindi niya itatakwil ang sarili niya. So, hindi madali yun, mahirap yun, kasi self-sacrifice yun eh. Tatanggihan mo yung sarili mo. Hindi mo susundin ang gusto mo eh.
Kasi kinakailangan magkaroon ng self-sacrifice. Ang unang nag-sacrifice ang Ama. Ibinigay ng Ama ang buktong niyang anak, si Kristo. Kaisa-isang buktong na anak ng Ama, nag-sacrifice siya. Sinacrifice niya si Kristo. At si Kristo nag-sacrifice din. Sinacrifice niya ang kanyang sarili para malinis ang lahat ng kasalanan. Inalay niya yung kanyang katawang ito para na sa ganon ay maihain, banal, walang anumang bahid dungis at matubos ang kasalanan ng sanlibutan. Ang sumunod dyan na nag-sacrifice sa mga tao, si Abraham. Sinacrifice niya yung kaisa-isang buktong niyang anak, si Isaac. Si Isaac din, inalay niya sa kanya. Wala siyang kontra sa pag-aalay sa kanya. Katulad ng Panginoong Hesus. May kapareho ang Ama at ang Panginoong Hesus, si Abraham at si Isaac. Ngayon tayo bilang mga Kristiyano, kailangan mag-alay ng ating sarili. Sabi sa Romans 12:1, ito'y masyadong basang-basa na itong talatang to Masyado na lagi naririnig to sa iglesia, pero hindi naman ginagawa. Kasi kailangan gawin mo, kasi minsan lang minsan lang tayo mabubuhay, minsan isa lang ang pag-asa Isa lang ang pananampalataya, isa lang ang Diyos, isa lang ang buhay mo. So kung hindi mo gagawin ito, hindi ka maliligtas. Kasi ginawa nga ng Ama, ginawa ni Kristo, ginawa ni Abraham, ginawa ni Isaac. So gawin din natin. Bilang mga anak ng Diyos, gawin natin ang pagsa-self-sacrifice. Ito sabi sa Romans 12:1. Kaya nga mga kapatid ko, ipinamamani ko sa inyo alang-alang sa kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay. Living sacrifice. Nakaaya-aya sa Diyos na sa inyong katampatang pagsamba. So kung sinasamba natin ng Diyos, nananalig tayo sa Diyos, paglilingkod tayo sa Diyos, iaalay mo yung katawan mo. Kasi ang katawan, nandiyan na lahat ng kasalanan. Hindi susunod sa Diyos ang katawan Yan ang ginagamit ni Satanas. Yan ang labas na pagkatao natin. Makalaman, makamundo, yan katawan na yan. Kaya papalitan yan Ngayon, para makasunod tayo sa Diyos, kailangan ihain mo yung makasalanang katawan. Para na sa ganun, makasunod ang katawan niya kasi inalay na. Ikaw ang magdidesisyon yan, self-sacrifice yan Katulad ng Panginoong Hesus. Nag-sacrifice siya. Pero nung ipakita ng Ama sa kanya, ang dadaanan ng kanyang katawan, napakahirap. Pwede ba na, Ama, huwag na, pero hindi yung kalooban ko Yung kalooban mo. Ganon din tayo Parang ayaw natin, ihalay ang katawan natin, sarili natin. Pero hindi kalooban ng Ama ang dapat magano. Hindi yung kalooban natin. Kasi minsan lang you will miss the chance. Wala na. Pag hindi mo ginawa itong pag-aalay at sakripisyo ng sarili mo, wala na. Wala na. You lost the chance. You lost your salvation. Wala na. Kasi nga, ito yung pagkakataon na ibinigay ng Diyos. Minsan lang ito Kaya huwag tayong makikinig sa mga, sa mga aral ng mga masasamang espiritu. Kasi natin, at yung pagtalikod, yan ang matindi ngayon. Yung falling away. Na nakikita mo talaga na nagpo-fall away, wala kang magawa. Wala akong magawa sa nakikita ko nagpo-fall away sa iglesia. Wala akong ginawa kundi manalangin, dumalangin, kahabagan ng Diyos. Pero kahit manalangin ako na manalangin, kung yung tao yun ay hindi mananampalataya at hindi magsasacrifice, hindi gaganap ang aking pananalangin. Gumaganap ang panalangin kung yung tao din na yun ay talaga magdidesisyon. Kasi may free will Hindi man natin pwedeng puwersahin ng tao na gawin ito, gawin mo ito. Kahit nakikita mo ng gano'n, agawin natin sila sa apoy ng impyerno through prayers lang. Kasi hindi sila makikinig, gawin nila gusto nilang gawin Ayun na magagawa natin, yun ang gusto nilang gawin. Miski ang Diyos, walang magawa Kasi may free will nga Kahit sa mga anghel na nilikha niya, wala siya nagawa. May free will din ang anghel kung mo alam na ng anghel ang lahat ng katotohanan, sinadya nila yung kasalanan. Ganon din tayo Nang tayo manampalataya, nakalasap na tayo ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nakaalam na darating ng mga magaganap. At saka tumalikod sa Diyos, hindi na maaaring dalhin pang muli sa pagsisisi. Muli niyang ipinapako si Kristo sa krus wala nang hain sasadyain mo na kasalanan Sabi sa Romans 10:26. Hebrews 10:26 pala. Hebrews 10:26.
Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, intentional lang ginagawa mo na. Pagkatapos na ating matanggap ang pagkilala sa katotohanan, ay wala nang hain pang natitira tungkol sa kasalanan. So wala nang pag-asa yung tao na yun. Kasi naging Kristiyano ka na eh. Nakaalam ka na ng lahat ng katotohanan at saka ka humiwalay sa Diyos. Intentional, sinadya mo, ay wala nang pag-asa. Hindi ka na pwedeng pang dalhin sa pagsisisi muli ng Diyos, sabi sa Hebrews 6. Ito yung mabibigat na salita ng Diyos eh. Sapagkat tungkol sa mga misang naliwanagan na at nakalasap na ng kaloob ng kalangi at mga nakabahagi na sa Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan sa panahong darating at saka nahiwalay sa Diyos, ay hindi na maaaring baguhin pang silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at nakahayag na muli sa hayag ng kahihiyan. Wala na pag-asa. So alam mo na yun, naiintindihan na natin yun. Eh, ba't mo pagagawin yun? Naiintindihan mo na. Lalabas na hangal ka. Lalabas na hindi ka talaga anak ng Diyos. Kasi ang anak ng Diyos nakarinig sa Ama at natuto lumalapit kay Kristo. At ang lumalapit kay Kristo, kailanman din ay tatapoy. Ililigtas niya, sabi sa John 10, 27 to 29. Dinidinig ng aking mga tupa ang aking tinig. At sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisusunod sa akin. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. At kailanman hindi sila malilipol. So yung tunay na mga anak ng Diyos, hindi mawawala sa iglesia. Yung tunay, genuine yun eh. Sigurado yun eh. Alam ng Diyos yun eh. Talagang inalalayan ng Diyos ng gusto. Kasi alam niya totoo yun. At hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Ang aking Ama na sa kanila'y nagbigay sa akin ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maaagawin naman sa kamay ng Ama. So hindi na maaagaw sa kamay ni Kristo, hindi pa rin maaagaw sa kamay ng Ama. O sino aagaw? Hindi ka na maaagaw. Binuksan ka na eh. Binuksan ka sa isang pintuang bukas na walang makapagsasara. Kaya ngayon, yung binigay sa atin ng Diyos na yun, ang pintuang nakabukas at walang makapagsasara, ay huwag mong isara. Kasi hindi masasara sa iyo yan. Ikaw ang magsasara. Sabi sa 2 Timothy 2:12. Kung tayo magtiis, ay maghahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikaila siya, ikakaila naman niya tayo. O kaya ka ikinaila ng Diyos, ikinaila mo siya. Hindi ka ikakaila ng Diyos, tapatan Diyos sa salita niya, hindi ka niya pababayaan eh. Sino nagpabaya? Ikaw ang nagpabaya, hindi ang Diyos. So ang magagawa lang natin na hindi tayo mawalay sa Diyos, self-sacrifice. Isakripisyo mo talaga, consecrate yourself to God. Ialay mo talaga yung katawan mo. Kasi yung katawan hindi nga susunod sa Diyos eh. Eh para makasunod yan, ikaw ang magpasyang sumunod. Na ialay ang katawan para makasunod ang katawan. Ano gagamitin ng kaluluwa? Eh yan ang katawang tinitirhan ng kaluluwa. So, malalaman mo kung ligtas ka talaga eh. Kasi nandun yung pagnanasa mo, talagang paghihirap, kaya mong maghirap. Kaya mo magsakripisyo. Alang-alang sa sarili mo. Kasi, work out your own salvation with fear and trembling. Kanya-kanya tayo ng kaligtasan. So, ikaw ang magpapasya ng kaligtasan mo kasi ibinigay na ng Diyos ang lahat eh. Binago espiritu mo, renewed. Tapos, yung lumang pagkatao natin, ibinago sa krus. Binigyan tayo ng isang malakas na espiritu, renewed spirit. Kasi binigay ang Espiritu Santo sa atin para manahan, para gumabay sa atin. Tinatakan tayo ng Diyos hanggang sa araw ng kaligtasan ng Espiritu Santo. Eh, ba't nagkaganon? So, ikaw ikinaila mo siya eh. So, ikakaila ka din ng Diyos. Nakakatakot ang muling araw. Biruin mo, minsan lang to ha. O ikaw, isang matalinong tao, tunay kang marunong, hindi mo gagawin na humiwalay sa Diyos. Eh, itong full of wisdom na si Lucifer, napakahangal. Humiwalay sa Diyos, gusto pang maging Diyos. Humiwalay na nga, gusto pang maging Diyos eh. Eh, ano gagawin ng Diyos eh? Di tatapon ka. Be like, falling star siya.
Nahulog siya sa langit, bumabaksak sa lupa. Sa tribulation period, babaksak dito. Si Satanas, ibabaksak siya ni Michael. Magkakaroon ng giyera doon sa langit, ibabaksak na rito si Satanas. Ipoposes niya ngayon ang Antichrist. Kaya meron munang falling away. May general crisis, kaya mag-iingat tayo, baka mamaya isa ka doon. Baka matakot ka, manalangin ka na manalangin sa Diyos. Magpanalanginan tayo mga kapatid, lalo-lalo na ako. Kasi ako yung pinuno eh. Kailangan ba ng panalangin ninyo? Hindi ako pwede manlupay-pay o manghina o mawala ng pananampalataya. Ano na mangyayari sa iglesia? So, lagi ako nagpe-pray sa inyo, lalo-lalo na yung nakikita ko, tumatalikod na. Wala akong magawa. Aagawin mo lang sa apoy ng impyerno through prayers. Eh, malaki naman ang nagagawa ng panalangin na matuwid. Inaasahan ko na lang sa Diyos na ako'y matuwid para dinggin niya yung prayers ko. At yung tao na yun na pinagpe-pray, mabago ng Diyos ang kaisipan naman na sumunod. Magkaroon ng tunay na pagsisisi, tunay na pananampalataya. Kasi kailangan masubject natin ang katawan makontrol. Sabi sa 1 Corinthians 9:27. Kasi kung hindi mo masusupil yung laman, kikilos siya. Gagawa niya ng gusto niya kasi makasalanan ng katawan Sabi ni Pablo, gusto kong gumawa ng mabuti, hindi ko magawa. Kundi yung masama ginagawa mo, dahil kasi yung kasalanan na nananahan sa aking katawan. So kung hindi ako ito, sino ito? Yung kasalanan na nananahan sa katawan ng gumagawa. So anong dapat gawin? Supilin. Susupilin mo yung katawan. Paano masusupil? Iaalay mo na. Iaalay mo na yung katawan bilang handog na buhay para masupil. 1 Corinthians 9:27. Ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil baka sakaling sa anumang paraan pagkapangaral ko sa iba, ako rin ang matakwil. Baka itakwil tayo ng Diyos. Kasi binigyan na tayo ng Diyos ng Holy Spirit, ng kapangyarihan. Binigyan tayo ng kapangyarihan baguhin. Binago tayo, Romans 6:22 tayo. Ito ba sa atin? Ito na ginawa ng Diyos sa atin. So wala kang pwedeng ikatuwiran sa Diyos. Romans 6:22. Dadapwat ngayon mga laya na kayo sa kasalanan. Ginawa nga ito ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo Para mawala na tayo sa pagkaalipin ni Satanas, pinatawad na lahat ng kasalanan. Hindi na tayo alipin ng kasalanan o ni Satanas. At naging mga alipin ng Diyos. So, ano tayo ngayon? Mga anak na tayo ng Diyos. Kayo ay mayroon sa inyong bunga sa ikababanal at ang wakas ng buhay na. So, mayroong bunga sa ikababanal. Fruit of holiness. Ibig sabihin, kaya mo na magpakabanal. Kaya mo nang masupil ang katawan. Manampalataya ka lang na bago. Kasi pag hindi ka maniniwalang bago, di luma ka, hindi mo masusupil ang kasalanan ng katawan. So, ano dapat gawin doon? 1 Peter 4. Kung paano nga si Kristo yung nagbata sa laman. So, sinupil ni Kristo yung laman. Nagbata siya sa laman. Kasi, talagang tao rin si Kristo talaga. Naging tao nga lang. Ang buong kapuspusan ng Diyos nasa Kanya. Tayo hindi. Hindi tayo naging tao. Tao tayo talaga. Ngayon, wala sa atin ang buong kapuspusan ng Diyos. Pupuspusin pa lang tayo. At para mapuspos tayo ng Diyos, Ama, ng Anak at Espiritu Santo, pupuspusin muna tayo ng karunungan at kaalaman. Kaya ibinigay yung Holy Spirit para maturuan tayo ng lahat ng tungkol sa Diyos, lahat ng bagay sa Diyos. At kung paano nga si Kristo yung nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng ganung pag-iisip. So magkaroon tayo ng mind of Christ, itong Word of God, para mabata daw natin ang laman, paniwalaan mo bago, hindi na lang. Hindi ka na luma. So meron ka ng bunga sa ikababanal. Kaya mo na magpakabanal-banal. Sabi sa Romans 6:4. Tayo ngayon nalibig na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Na kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay, sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makakalakad na sa panibagong buhay.
So pwede na tayo lumakad sa isang bagong buhay. Okay na eh. Nag-solve na ng Diyos ang lahat ng bagay. Naihanda na ng Diyos. Nilakipan na tayo ng lahat ng kapangyarihan, lahat ng kaloob. So wala na ka nang maidadahilan. Kaya yung nagsasabing Panginoon, Panginoon, hindi na magpapasok sa langit, kundi yung gumaganap ng kalooban ng Ama. Kaya nga ipinaalam na ng Ama sa akin, sinangkapan na tayo ng lahat ng bagay. Siya na yung gumawa ng gagawin natin. Kaya solved na eh. Wala nang problema eh. Ang problema, ikaw na lang. Baka mahulog ka, sabi sa 1 Peter 2:17. Kaya nga mga minamahal, malalaman ninyo ang una ng bagay na ito'y magsipag-ingat kayo. Baka kung maligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama, ay mahulog kayo sa inyong sariling katiyagaan. So hindi ka na magsasakripisyo. Nahulog ka na. So para hindi ka mahulog, gagawa ka ng tipan ng sakripisyo. Kailangan talagang makipag-ugnayan at gumawa ka ng covenant. Covenant Gospel Church tayo eh. At ito sabi ng Diyos sa kanyang mga banal. Psalm 55. Pisanin mo ang aking mga banal sa akin. So ito na kalooban ng Ama, pisanin na lahat ng banal na sa akin. Yung nakikipagtipa sa akin sa pamamagitan ng hain. I gather all my saints who will make a covenant of sacrifice. So ito na yung panahong ito ngayon. Kasi pag hindi mo pa ito gagawin, madidisgrasya ka. Kasi may ginagawa ang Diyos sa huling panahon na ito eh. Sa katotohanan, Matthew 3:11-12, sa katotohanan, binabautismohan ko kayo sa tubig, sa pagsisisi, dadapwat, ang dumarating sa hulihan ko ay lalong dakila at makapangyarihan kayo sa akin, na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang panyapak. Siya ang sa inyo magbabautismo sa Espiritu Santo at sa apoy. So, binautismo tayo sa Spirit para lakipan ng lahat ng kapangyarihan at lahat ng kaloob. Ngayon, kumpleto ka na, okay ka na, pwede ka na isabak. Pwede ka na ibautismo ngayon sa apoy. Pwede ka nang isabak eh, meron ka ng bunga sa ikababanal eh. Kaya mong kontrolin na ang laman. Nasa kanyang kamay ang kanyang kalaykay at lilinisin niyang lubos. So, lilinisin lubos. So, ibig sabihin, itong mga huling araw na to talagang lubos na lilinisin na. Judgment begins in the house of God. Sabi nga ni Archie, Brother Larry, tayo bang iglesia dapat dumami pa? Sabi ko, saan ka naman nakakita na nakipaglaban ng karera? Eh, dumami. Halimbawa, 1,000 yung naglalaban ng karera, dumami ba? Hindi ba nakaunti? Bakit? Mauubos yun eh, kasi yung tunay na nakikipaglaban lang makakatakot, yung finisher. Kaya hindi mahalaga kung mabagal yung faith mo eh, o mabilis. Ang importante, finisher. Natapos mo yung laro. Nakapagtiis ka, nakapagsakripisyo ka, nagpagal ka, natapos mo yung labanan. We have finished the race. Yun yung sabi ni Pablo eh. Fight a good fight of I have kept the faith. I have finished the race. So, kept the faith. Walang magagawa sa Satanas kapag nandun ang faith natin. Takot siya dun sa sumasampalatayang totoo eh. Pag mananampalataya na ang totoo dyan, hindi na niya kaya eh. Wala na siya magagawa eh. Nasa kanyang kamay ang kanyang kalayga at lilinisan lubos ang kanyang giikan at titipunin niya ang kanyang trigo sa bangan. So, para matipon yung trigo, alisin ang damo. Baka kagulo yung damo eh, sa pag-iipon eh. Iniipon na nga eh. Sino iniipon? Yung gagawa ng hain ng sacrifice. Yung mga banal ng Diyos na gagawa ng covenant of sacrifice. So, kung wala ka pang covenant of sacrifice, madidisgrasya ka. Hindi ka tunay na anak ng Diyos. Kasi ang anak ng Diyos hindi nagkakasala yan. Bago na siyang nilalang. May kapangyarihan na siya makapag-ingat. Sabi sa 1 John 5:18. Nalalaman natin ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Yung bagong pagkatao na inilagay ng Diyos sa atin, hindi nagkakasala, ay anak ng Diyos yun eh.
So ang nasa atin ngayon, anak tayo ng Diablo, anak ng Diyos. Pwede kumilos yung anak ng Diablo, yun yung laman eh. Kung hindi mo hahain na buhay yung katawan. So anytime pwedeng kumilos ang laman, magugulat ka na lang, nagkasala ka na, hindi mo binabantayan. Kaya sabi, watch and pray that you will not fall into temptation. Kasi ang temptation, nandiyan sa iyo yung katawan mo. Nandiyan ang temptation sa katawan. Kasi makasalanan nga yan. Sabi ni Pablo, ano ito? Gusto kong gumawa ng mabuti, hindi ako makagawa. Ang ginagawa ko masama. Sino ang tutulong sa akin? Salamat sa Diyos na nakapagtatanggubay tayo sa pamamagitan ng Kristo Jesus. Faith in Jesus Christ. Faith in the Word of God. Nalalaman natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos hindi nakakasala. Dadapwat ang ipinanganak ng Diyos, nag-iingat sa kanyang sarili. At hindi siya magagalaw ng masama. So hindi ka na magagalaw ng masama. May bunga ka sa ikababa na. You can control yourselves. Makukontrol mo na yung laman. At sabi ni Pablo, sinusupil ko eh. Baka mamaya hindi ako maligtas eh, pag hindi ko sinupil. So nasa yung decision making kung magsasakripisyo ka. Susupilin mo ba yan naman? Magkaroon ka niyo ng ganito pag-iisip na kay Kristo Jesus. Nakipagbata sa laman. Kaya hindi nagkasala si Jesus Christ. Hindi niya pinahintulutan yung katawan na yun, magkasala. Kasi kailangan ihain nyo ng banal, walang bahay dungis eh. Pag inihain nyo na may kasalanan, hindi matutubos ang kasalanan. Kaya nga walang tao pwedeng nakita ang Diyos na gagawa nun eh. Walang solusyon eh. Ang tao hindi kayang ialay para sa kasalanan ng sanlibutan. So ang solusyon ng Diyos, ang Diyos magiging laman para maihain yung laman na yun. Kaya ang salita ng Diyos naging laman. Sa kapanahon na ipinababa na ng Ama, si Kristo, para ipanganak ni Virgin Mary, lumaki yung laman na yun. Pag lumaki na yun, ang nasa takdang panahon na para ialay na, kukunin na lahat ng kasalanan ng buong sanlibutan, ilalagay sa katawan ni Kristo. Kaya ngayon, pag nailagay na sa katawan ni Kristo, kasamang ipinako natin yung dating pagkatao natin. Pwede nang hindi kumilos yung laman natin. Kung mananampalataya tayo. Sabi sa Ezekiel 36:26. Ito muna ang simulang ginawa ng Diyos eh. Tatawag muna siya sa mga anak na tawagin niya mga anak, kailangan magsisi. Kailangan ibautismo sa tubig eh. Si John the Baptist muna ay bago si Jesus Christ eh. Ito sabi niya, ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo. At kayo magiging malinis sa buo inyong karumihan. At sa lahat ng inyong mga kadyos-diyosan, lilinisin ko kayo. So magsisisi tayo sa lahat ng Diyos-diyosan natin. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso. So kapag nagsisi ng tunay na pagsisi, bibigyan ng bagong buhay. Ang puso, yan ang buhay, dinadaluyan yan eh. Ang puso, dinadaluyan ng buhay. Ang ating puso ay ang ating buhay. At lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa, new spirit. Kasi suwail yung espiritu natin dati. Yun yung binaba ni Jesus Christ ng mga suwail na espiritu sa kalaliman, sa Hades eh. Lahat tayo, suwail ang espiritu, anak ng Diablo tayo lahat eh. So ang ginawa ng Diyos, binigyan ng isang new renewed spirit, isang bagong espiritu. At aking aalisin ng bagong puso sa inyong katawan, at aking bibigyan kayo ng pusong laman. So inalis na yung dating pagkatao, gumawa na ng isang bagong pagkatao. At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob nyo. So pwede nang ibigay ang Holy Spirit, kasi bago ng pagkatao meron eh. Pwede nang ilagay ang Holy Spirit sa bagong pagkatao, hindi sa luma. Kasi hindi pwedeng ilagay yung bago sa luma. Sabi, hindi pwedeng ilagay ang bagong alak sa dating lalagyan. Sa bagong alak, bagong lalagyan. So yung Espiritu Santo na alak, ilalagay sa bagong lalagyan, sa bagong pagkatao. Hindi pwede sa luma, masisira yung luma. At palalakarin ko kayo ng aking mga palatuntunan at inyong itong iingatan at aking kahutulan at inyong itong maisasagawa. So magagawa mo, bubuhatin ng Diyos ang krus natin araw-araw eh. Sabi din sa Isaiah 26:12, yung lahat ng gagawin natin, ginawa na niya para masolve na ang problema. Isaiah 26:12. Panginoon, ikaw ay mag-aayos ng kapayapaan sa amin.
So nagkaroon ng reconciliation, nagkaroon na ng peace of God tayo. Nagkaroon ng kapayapaan na tayo dahil sa pamamagitan ni Kristo. Sapagkat ikaw rin ang gumawa ng lahat ng gawa na para sa amin. So ang Diyos din ang gumawa ng lahat ng gawa para sa atin. Sinunod ng Diyos ang lahat, ang gagawin mo lang pananampalataya sa ginawa ng Diyos. Isusuko mo na ang lahat-lahat sa Diyos. I surrender all. Kinakanta natin yan pero hindi natin ginagawa. I surrender all. Iaalay mo na yung katawan mo bilang handog na buhay. Surrender mo na lahat. Hamong ang Diyos na maghari sa buhay natin. Be born again. Isang bagong nilalang. Ang sino mang makikipag-isa kay Kristo, isang bagong nilalang. So makikipag-isa tayo kay Kristo. At ginawa na nga ng Diyos yan, at makakalakad na tayo sa isang bagong buhay. Sabi sa Romans 7:7. Ang Romans 7:6 pala. Dadagwat ngayon tayo naligtas na sa kautusan. Yaman tayo nang amatay doon sa nakatali sa atin. Ano pat nagsisipaglikod na tayo sa panibagong espiritu. At hindi sa kaharatihan ng sulat. In the new spirit. Naglilingkod na tayo sa Diyos sa kabanalan. In the new spirit. Hindi na yung suwail na espiritu. Kasi hindi makapaglilingkod sa Diyos yung kailangan ma-born again eh. Lahat tayo anak ng demonyo dati. Lahat tayo makasalanan. Para tayo maging anak ng Diyos, you must be born of the Spirit. Isisilang ka sa Espiritu. Para na sa ganun, ma-renew yung Spirit mo. Bibigyan ka ng Diyos ng isang matuwid na Espiritu, isang bagong Espiritu, para lagyan ng lahat ng kaloob na ibibigay ng Espiritu Santo sa atin. Kaya ngayon, maguguwardyahan ngayon tayo ng Holy Spirit. Tinatahan na tayo ng Holy Spirit hanggang sa araw ng katubusan. Kaya ang mangyayari sa atin, pagpapalain tayo ng Diyos. Ngayon, kawawa naman yung mga iba nating kapatid na tumatalikod na. So, ipag-pray natin mabuti sila. Kasi wala tayong magawa eh. Kinakausap natin, pero hindi naman nagre-response. Kasi wala tayong kapangyarihan sa Espiritu ng may Espiritu. Gagawin pa rin nila, gusto nila. Kasi sila magpapasya, may free will eh. Doon na disgrasya nga eh. Yung free will na yun, ginamit nila sa kasamaan eh. Sabi sa Matthew 7:21. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng Ama na nasa langit. So kahit mag-Panginoon ka ng Panginoon, hindi ka pa rin papasok. Hindi mo ginaganap ang kalooban ng Diyos eh. Kasi ang mga demonyo tumatawag din ng Panginoon, di ba? Yung sa gathering, di ba sabi ng Panginoon, dadalhin mo na ba kami doon? Huwag muna, pwede ba sa baboy muna kami? O tumatawag din ng Panginoon yun. Pero maliligtas ba mga demonyo? Hindi eh. Yung gumaganap ng kalooban ng Diyos. Ang mga demonyo ba gumanap ng kalooban? Umontra nga eh. Nilabanan nga kalooban ng Diyos. Sumunod kay Lucifer na unang-unang kumontra sa kalooban ng Diyos. So ngayon tayo bilang mga tao, nalalaman na natin ang lahat ng katotohanan. Nagbigyan na tayo ng Holy Spirit. Mag-maintain ka lang ng pananampalataya. Remain in faith. Be still. And remain in the Lord. If you remain in me and remain in my word, ask anything, I'll give it to you. So pangako ng Diyos yan eh. Hindi niya tayo pababayaan kalenman. Pero kung ikaw ang magpapabaya, madidisgrasya. Sabi sa tuwa dyan. So John 1:8. Mag-ingat kayo sa inyong sarili. So hindi sinasabi mag-ingat kayo kay Satanas eh. Kasi talo na yun. Ba't ka mag-iingat doon? Talo na nga yun. Ang gagawin lang no, manukso. Pwede ka nang hindi matukso eh. You watch and pray. You will not fall into temptation. Watch and pray. Panoorin mo yung sarili mo, yung katawan mo. Kumikilos ba? Gumagawa ba na? Di mag-pray para makontrol. Supilin. Mag-ingat kayo sa inyong sarili. So, sarili kalaban natin. Hindi demonyo, talo na yun eh. Pero yung sarili natin, hindi pa talo yan eh. Nandiyan pa yan, buhay pa yan eh. Nandiyan pa yung dating pagkatao. Yan ang kalaban, dating pagkatao eh. Huwag niyong iwala ang bagay na aming pinagpagalan.
kundi upang tanggapin ninyo ng isang lubos na ganito. So, huwag nyo iwala ang pinagpag-aaral ng apostol. Nagpagal sila sa aral ni Kristo. Dala-dala nila ang ebanghelyo, ang good news. Pinapangaral nila sa bawat dakong puntahan nila. Huwag mong iwala yung pananampalataya sa Word of God. Kasi yung salita ng Diyos na itinatanim sa kaluluwa, yun ang makakapagligtas ng kaluluwa. Winala mo. Kaya sabi ng ng Psalm 111:19, ganito ang salita mo inilagay ko sa aking puso upang hindi ako magkasala. Sabi ng Bible. So ang mga salita ng Diyos ilalagay natin sa ating buhay para hindi tayo magkasala. Kasi yun lang ang paraan pananampalataya. Kung hindi ka mananampalataya, hindi malulugod ang Diyos. Nalulugod lang siya sa sumasampalataya. Kaya kapag sumasampalataya ka sa ginawa ng Diyos, gagawa ang Diyos. Naghihintay lang siya ng talagang sasampalataya sa ginawa niya. Kasi wala tayo magagawa. Apart from God, we cannot do anything. Sabi sa John 15. John 15:5. Ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin. So hindi ka aalis doon sa sanga. Sa puno ng ubas, si Kristo. Mananatili ka. Pagpapasyahan mo na magsakripisyo ka. Self-sacrifice yun, hindi ka aalis, hindi ka tatalikod. Kayo yung mga sanga, manatili sa akin at kayo sa Kanya, ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. O sino may kasalanan? Sinasabi na nga niya, siya yung puno ng ubas Tayo ang mga sanga. Yung mananatili sa Kanya, magiging malakas yun, matatag at matibay. Pero yung hindi mananatili sa Kanya, wala ka magagawa, humiwalay ka yun na ngayon na nangyayari, may falling away na Sabi sa 1 Timothy 4:1 Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikan na sa pananampalataya. So hayag na itong sinasabi ng Espiritu, binasa ko sa inyo yung Espiritu ng Antichrist, nagsilabas, upang malantad na sila hindi sa atin. Kung sila sa atin nananatili sa atin, pero lalabas, kasi may general crisis. Hindi darating ang Panginoong Hesus nang hindi mo na may pagtaliwakas. Kasi may Antikristo lalabas Yun ang son of perdition syempre, yung Espiritu ni Satanas pinakikilos na ngayon. Ang Espiritu ng Antikristo. Yung pagtalikod sa pananampalataya, yan ang espiritu ng Antikristo. At marami na ang mga masamang espiritu ng Antikristo, sabi ng Bible. Kaya magsipag-ingat tayo mga kapatid. Pray to one another in Jesus' name. Amen.